Magandang umaga po sa ating lahat. Today is a very special day because it's a Sunday, it's the Lord's Day. And I believe kanina pa lamang nung inaawit natin yung ating pong praise and worship. Now, if you really ninamnam nyo yung mga lyrics, sabi pong ganon, yung pinagsama-sama daw nating pananampalataya in this room. Diba? If we combine all our faith through the one true God, no, everything na gusto niyang ibigay sa atin, iparana sa atin, it will always be a big yes and a big amen. Amen. Kaya let's all be excited. Every time you come here, if you think your faith is so little, sabi nga ni Jesus, kung katulad lamang ito ng butil ng isang mustasa, pero meron kang pananampalataya, ito ay kaya mong sabihin sa iyong bundok no, na nasa harapan. You can tell to the mountain, be thou removed, and it shall be removed. Amen. So I pray and I declare that today will be a day of receiving more, no, of all the things na gustong gawin ng Panginoon sa ating pong kalagitnaan. Amen. Amen. So, yung awitin nga natin kanina, it speaks about the wisdom that comes from God. And ito po yung patuloy nating hinihingi sa Panginoon every day of our life, that God will give us the wisdom of Solomon, the wisdom that God has given to Moses. You know, even at the late age of his life, being 120 years old, ang panalangin niya, ipaunawa mo sa akin, Panginoon. No? Teach me to number my days, that I may gain, ano daw? A heart of wisdom. No? Pusong may kaalaman o karunungan. At yan ang nais ng Panginoon na dala-dala mo, lagi mong pinapaalala sa sarili mo na ang buhay po natin, kahit anong edad ka, lagpas 60 ka na, you need the wisdom that comes from God. Because every day we do not know what will happen. Every day we do not know what is in front of us. But one thing for sure, katulad ng inawit natin, our faith is in Jesus. And He won't, sabi nga nun, He won't fail us. Amen. So sabihin mo sa katabi mo, Jesus will not fail you. Amen. So, sabi ko nga, when God spoke to us as a church about this year, it speaks about the everlasting covenant of God. Now, we carry out yung ating pong camp, being the theme of our church on that camp is Everlasting Covenant. And today, this year, we will continue to bring this theme, no, o yung gustong gawin ng Panginoon sa atin about this Everlasting Covenant. And kasama po dito ay yung gusto ng Panginoon na hindi mo lamang malaman, kundi yung covenant na yon will always bring out, no, the best in you. Now, you will come out this year, 2026, a new person, no, with a goal that comes from God, walking together with Jesus, declaring the good things, no, rising up in your failures or even in your going down, because ang buhay po natin ay hindi po parating paganon, no? Diretso. Kasi may mga ups and downs in our life. But God will remain faithful. And sabi po ni Nawin natin, He won't. Amen. He won't fail. Amen. And that's why Moses prayed this prayer. Lord, give me a heart of wisdom. Panalangin till ni Moses, no, during his time na tinawag siya ng Panginoon, nagkaroon siya ng personal na relasyon sa ating Diyos, at siya yung ginamit ng Panginoon para dali ng bayang Israel sa lupang pangako. But today will be a day wherein you will be released. No, hindi lamang pala ito pala tayo pala ay nasa panahon na kung saan mas lalo tayong pinagpala kaysa kay Moses. Alam niyo ba yan? Amen. Mas lalo tayong pinagpala kaysa kay David.
Kasi yung Diyos nung panahon nila ay ang mabuting Diyos, no? And He is the same God that we have today. And you will be amazed on what we will be discussing this morning. So, ang title po ng ating topic for today, Jesus, My Wisdom. Amen. Let's go to 1 Corinthians chapter 1. Basahin ko po yung sa Tagalog. Let's begin with verse 18. So that you will understand. Qualified ba ako na tanggapin yung wisdom o yung karunungan na ibinibigay ng Diyos, na ibinigay ng Diyos kay Moses, kay Solomon, kay David, kay Joshua, kay Noah, so on and so forth. Today, God is saying unto you, you are qualified. Amen. Ang sabi pong gano'n, because this is what we receive. Ito po yung tinanggap natin sa ating kapanahunan. Sabi po ni Pablo sa mga tiga-Korinto, ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kabangmangan para sa mga napapahama. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Amen. So there's something happen when you receive and acknowledge the death of Christ on the cross. Kasi yung mga hindi naniniwala, hindi nila tinatanggap yung pinakamaganda at pinakamainam na ibinigay ng Diyos sa sanglibutan. Imagine that Moses urged God na, Lord, give me a heart of wisdom. No, this is the prayer of Moses. And even the prayer of David and Solomon. Di ba si Solomon, sabi niya, hindi siya humingi ng kayamanan, hindi siya humingi ng kapangyarihan, ang hinihingi niya ay karunungan o heart of understanding. But today, I want you to be released on this area ng buhay mo para mas lalo ma-enjoy no, on walking together with Christ. Sabi pong gano'n ang okay? Verse 19, sapagkat sinasabi ng kasulatan, sisirain ko ang karunungan na marurunong at pagwawalang saysay ko ang katalinuhan ng matatalino. Next. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong na mga tagapagturo ng kautusan at ng mahuhusay sa debate sa panahong ito? Hindi ba't ipinakita ng Diyos na ang karunungan ng mundo ay kamangmangan? And then let's go. Sapagkat sa karunungan ng Diyos, hindi niya ipahintulot na makilala siya ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng mundong ito. Mas minabuti ng Diyos na iligtas ang tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa pinapangaral ng magandang balita na ayon sa iba ay kamangmangan lamang. Because it is really impossible for us to acknowledge na may gagawin ang Diyos para sa iyo at para sa akin. Because we wanted to do something in order to please God. Yun naman ang gusto natin. Kailangan mayroon tayong partisipasyon para ma-please natin ang Lord. Gagawa tayo ng ikasisiya ng Diyos. And that is what happening during the time of Moses, during the time of David, and even in Solomon. At paulit-ulit pa rin nagkakamali ang tao. Paulit-ulit pa rin tayo nagpe-fail. Paulit-ulit pa rin tayong nagkakasala. That's why God wants to put all these things to stop. At nangyari nga yan. Dahil sa ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Okay, let's go on. Verse 22. Ang mga Hudyo ay ayaw maniwala hanggat walang nakikitang himala. At ang mga Grego naman ay humahanap ng sinasabi nilang karunungan. Verse 23. Ngunit kami naman ay pinangangaral ang Kristo na ipinako sa krus, bagay na hindi matanggap ng mga Hudyo at isang kamangmangan para sa mga hindi Hudyo. Verse 24. Ngunit para sa mga tinawag ng Diyos, Hudyo man o hindi, ano sabi? Si Kristo ang siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Amen. Ito po ay nasulat nung namatay si Kristo. At yung ang pagkamatay ni Kristo
sa krus ng Kalbaryo, they see it very silly. No? Parang foolishness. Sabi nga doon sa English. Foolishness. Kasi bakit siya magpapangamatay para sa iyo at para sa akin? Amen? Siyempre, kayo din, ano? Halimbawa, pipiliin mo bang mamatay para kay, halimbawa, si Arma, pipiliin niya bang mamatay para kay Mike? Para maligtas si Mike? Eh siya mismo, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Amen? Pero merong Kristo na ibinigay ang Diyos na simbolo ng kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos na nagmula sa langit. Okay, later on you will understand. Verse 25. Sapagkat ang inakala ng tao na kamangmangan ng Diyos ay higit pa sa karunungan ng tao. Kasi akala na bakit kaya, no? Bakit ginawa ng anak ng Diyos ito para sa akin? Natanong niyo ba 'yon? Tapos ang sabi doon, at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay higit pa sa kalakasan ng tao. Verse 26. Mga kapatid, isipin ninyo kung ano ang inyong kalagayan nang tawagin kayo ng Diyos. Ano mga kalagayan natin nun? Di ba? Miserable. Walang direksyon ang buhay. Now, kaya nga, every time I ask of you to share the goodness of God, you will always remember the bad things that you have done before in your life. Pero nung nakilala mo ang Panginoon, binabago at patuloy kang binabago ng Diyos. Magpahanggang ngayon. Kaya ang sabi doon, ilan lamang sa inyo ang masabing matalino sa paningin ng mundo at ilan lamang ang makapangyarihan o nagmula sa mga kilalang angkan. Verse 27. Ngunit, pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahihina upang hiyain ang malalakas. Qualified ka ba? Qualified tayo, no? No, hindi mo pwedeng sabihin, alam mo ang lahat. So sometimes siya sabi mo, ay, hindi ko kaya yan, pastor, or hindi ko kaya yan, brother or sister, kasi mahina ako, no? Wala ako masyado na pag-aralan. Remember this word. This is the word of God. This is what God is saying to you right now and to me. Okay? Upang makilala mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Let's go on, verse 28. Paganda na ng paganda yung verse. At pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mabababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang tinuturing ng mundo na mahalaga. Okay, ano ba yung mahalaga sa mundong ito? Pera, kayamanan, kapangyarihan. Karamihan sa atin wala doon. No, kapangyarihan o nasa posisyon. Pera. Sino ba dito maraming pagpapala? Taas ang kamay. Amen. Verse 29. Kaya walang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Amen. And this is what we have. And this is what you have. And this is what I have. Ito ang meron ka. Ito ang meron ako na dapat lagi mong sinasabi sa iyong sarili. Verse 30. Ito po yung ating Jesus, my wisdom. Dahil sa Kanya, but of Him, but of God, dahil sa Diyos, Diyos Ama, tayo'y na kay Kristo. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Tanggapin mo yan, ha? Sa pamamagitan niya, itinuring tayo ng Diyos na matuwid at ibinukod para sa Kanya at tinubos sa ating mga kasalanan. Amen. Sa English po, ang sabi pong gano'n, let's go there. New King James. So that you will understand. But of Him, capital H, that is of God. But of God, you, nasaan ka raw? In Christ. Sabi sa Tagalog, sa Kanya,
sa Diyos Ama, nagmula ang buhay, nataglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo. So which means the time that you receive Jesus as your Lord and Savior, the time that you commit your life to Jesus, Jesus become your wisdom. Amen. Amen. Yung pinapanalangin po ni Moses in Psalms 90 verse 12, teach me to number my days that I may gain a heart of wisdom. This was the prayer of Moses. But today, this prayer of Moses is already in me. You. Amen. Kasi sabi pong ganon, sa Kanya, dahil sa Diyos, but of Him you are in Christ Jesus. Sa iyong pakikipagkaisa kay Kristo, si Kristo ay bahagi na ng iyong buhay. At ano sabi sa Tagalog? Who became for us, sa English pala, who became for us, what? Wisdom from God. Amen. Doon pa lang tayo, punta muna tayo doon, wisdom from God. Kasi ma-appreciate mo yung righteousness, sanctification, and redemption if you acknowledge your wisdom is Jesus. Amen. Naka-live kasi ako pinakikinggan ko yung aking... Your wisdom is Jesus. Amen. At dahil ang wisdom mo, o ang karunungan mo, ay dahil sa iyong pakikipagkaisa kay Kristo, every day, walk of your life, you always have Jesus as your wisdom. Amen. So, wag na wag mong iiwanan si Kristo sa bahay. Wag na wag mong iiwanan si Kristo sa kwarto mo. Kundi, lagi mo siyang kasama. Kasi kailangan mo siya every day. Every decision that you make. So every time you make a major decision, ask God, ask the Holy Spirit. This is the right thing. Huwag kang magmadali. Kaya nga sa Bible, di ba, may Shela. Which means pause. Pag hindi mo maintindihan, mag-pause ka. Ask God for wisdom. Ask the Lord for wisdom, and He will give it to you. At doon mo lamang mapupuntahan yung righteousness, sanctification, and redemption. But I will not tackle on that. Gusto ko muna makita nyo muna the wisdom that comes from God. And that is Jesus. Amen? So exciting, ano? So every day, when you pray the prayer of Moses, you will always acknowledge, Lord, Jesus, Ikaw yung wisdom ko. Amen. Ikaw yung kasama ko. Ikaw yung lagi kong dalang bala. Amen? Kumbaga sa pulis, may dala siyang barel, at yung barel niya dapat may bala. Ikaw, ang dala mo, si Kristo. At yung si Kristo na kasama mo, ang dala mo, yung salita ng Diyos na tinatanggap mo every time you commune with God. Amen. Yun yung bala mo. Yun yung dala-dala mo. Let's go to John chapter 1 para mas lalo nating maintindihan. Kasi there is one rhema word that I received last Sunday. You remember the preaching of Pastor Henry? Di ba? In unity. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. The word dwell there, di ba? Binigyan niya ng emphasis, yung word na dwell. Ano ibig sabihin ng dwell? Lifestyle natin. No, kung saan ka, di ba, ang example ni Pastor Henry doon, kung nasa Pilipinas ka, ang gawain mo dapat ay kung ano ginagawa ng mga Pilipino. Kinakain mo pagkain Pilipino. Parang sabi nga ni Pablo, if you are in Rome, do what the Romans do. Amen? If you are in Christ, do what Christ wants to do in your life. Amen. And the good news is that we are
meron tayong kalayaan na tanggapin lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. At ito po yung sinabi ni John in the book of John, chapter 1. Beginning from verse 14. Actually, in verse 12, sabi ganon, as many. Sabi po doon sa verse 12. Puntahan muna natin verse 12. Can we go there? But as many as receive Him, and that is Christ, to them, He gave the right to become children of God. To those who believe in His name. To those who have faith in Jesus' name. Amen. Kabilang ka ba dito? Amen. Amen. At dahil doon, kabilang ka dito, binigyan ka ng karapatan ng Diyos para tawaging anak ng Diyos. Sabi po sa Tagalog yan. Meron bang Tagalog para mas makita nila, natin lahat? Thank you, Rosa. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, kay Kristo, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw ako, bahagi tayo ng isang malaking pamilya na ang ating Ama ay ang Diyos Ama na nasa langit. At dahil sa ginawa ni Kristo na tumanggap sa Kanya at sumampalataya sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. And let's go to verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. It's a past tense. When you say dwelt. Tama ba ako? Dwelt. Tapos na. Nagawa na. Nangyari na. Naganap na. Moses' prayer in Psalms 90 verse 12, Lord, teach me to number my days, that I may gain. Para po ako'y magkaroon ng pusong may karunungan, may kaalaman. Praise be to God, in our time, we are no longer praying this kind of prayer. Why? Because the Word became flesh and dwelt among us. Nasa'yo na. Sabi doon sa verse 12, di ba? Ang sino mang tumanggap kay Kristo at sumampalataya, siya ay tinuring niyang mga anak ng Diyos. So, anak ka ng Diyos, si Kristo ay nasa sayo, at ang salita niya ay nananahan sayo. Because during the time of Moses, word pa lamang, no? Salita pa lamang yung sinasabing parating na tagapagligtas. Di ba? Sabi, darating yung tagapagligtas. Dumating na. 2,000 years ago. At ang sabi ngayon ng salita ng Diyos, and the Word became flesh and dwelt among us. Naninirahan na sa atin. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Punong-puno ng biyaya at katotohanan. Nasaan daw yun? Nasa iyo. Nasa akin. The Hebrew word for dwelt is yashab. Pag sinabi mong yashab, inhabiting a land. No, kumbaga, hindi ka tiga doon, nag-squat ka. Inangkin mong iyo. That's the simplest term. No, hindi ka tiga doon, tumira ka doon. Inari mong yun ang lugar mo. Inhabit. Sitting or remaining in place. No, pag sinabi mong dwell, inari kang iyo, inari mong iyon, inangkin mong iyon. Amen? At yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, inari mo para sa iyon. Ginawa niya yon na kamangmangan sa harapan ng Diyos, pero ito ay karunungan ng Diyos para ikaw ay maligtas. Kaya kung titignan mo, sasabihin mo, Lord, hindi ako karapat-dapat. Tama ba? And yet, this is the wisdom of God na ginawa niya para sa iyo at para sa akin. Kaya nga sa mundo, sa mga hindi naniniwala kay Kristo, this is foolishness. Why God do these things to all mankind, to all sinners?
Foolishness. Pero sa Lord, that is the wisest thing to do. To save you and me through the death of His Son, Jesus Christ. Dahil yun po, ang sabi pong ganon, dumating yon na punong-puno ng kaluwalhatian ng Diyos, the only begotten of the Father, sabi, full of grace. Punong-puno ng biyaya. Pag sinabi mong biyaya, hindi ka karapat-dapat, pero binibigay sa'yo. Hindi ako karapat-dapat, pero binigay ng Diyos para sa'yo. At kasama doon ang katotohanan. Ano yung katotohanan? Na tinanggap mo siya, pinalaya ka na niya, at si Kristo ang iyong karunungan. The Greek word for dwell is eskonosan. Eskonosan, from the root word eskeno. Okay? Anong ibig sabihin nun? To pitch a tent. A tabernacle. So, ibig sabihin, yung pag-dwell mo o pag-dwell sa atin ng Panginoon, ginagawa niya tayong tahanan. May awitin po, di ba? Banal mong tahanan. Di ba alam niyo yung song na yun? At ano yung first lyric ng song na yun? Di ba? Galing. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. A heart of wisdom. Dito gusto ng Lord na mag-dwell sa buhay mo, sa puso mo. Because sabi pong ganon, out of the abundance of your heart, your mouth speaks. Kung ano daw naman ang puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Kung si Kristo ay nasa puso mo, ang lalabas sa bibig mo ay yung mga salita ng Diyos na nakalagak sa puso mo. Amen. Amen. At ang pinakamaganda doon, and the Word become flesh and dwelt among us. So nanirahan si Kristo sa iyo. So yung buhay mo, si Kristo dapat ang nakikita. Si Kristo yung nagmamanifest. Paano magmamanifest si Kristo? Sa pamamagitan ng salita na binibigay at natututunan natin. Amen? Amen. Praise the Lord. Sabi po dun sa awit, chapter 91, verse 2. Ito po yung isang awitin. Bible scholar believe ito yung karugtong ng Psalms 90 na sinulat ni Moses. Pero sabi rin, si David daw ang nagsulat ito kasi ito yung palagi niyang nararanasan nung siya ay naging hari. No? Nagtatago siya. Imagine that. He is a king, a very powerful and winnable king. Yet, hinahabol siya ng kaaway. Hinahabol siya ng gustong pumatay sa kanya. Pero, bagamat magulo ang buhay niya, meron siyang Diyos na sinasabi niyang, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Tayo po dito na nakaupo ngayon dyan, may mga season ng buhay natin na magulo. Tama? Maraming problema. Hindi mo na alam kung ano gagawin. Nakasandal ka na sa kapader. At ang pwede mo na namang makita ay ang biyaya ng Diyos. Kaya nga sabi nung nagsulat ito, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And then verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in Him I will trust. This is the prayer of the author. They believe Moses or David. Pero kung sino man siya, maganda pong awitin ito. Yung buong Psalms 91. If you think you are in danger, if you think you do not know what to do, or where you are right now, read Psalms 91. It will remind you of who God is. Awit 91. Pero praise be to God, na yung aawitin mong ito, confident ka. Dahil ang sabi, but of Him, but of God, you are in Christ.
who became your wisdom. Amen? Si Kristo nasa ina, nagduduel na sa'yo. Naninirahan na sa'yo, kasama mo po siya. Kaya nga in John 15, verse 4, John 15, verse 4, ano po yung pinag-aralan natin last year? Nagtagal tayo dito sa John 15? Abide. Okay? Remain. Okay. John 15, verse 4. Connect. Okay? Si Kristo, nagdudwell sa'yo, pero kailangan makilala mo kung sino si Kristo sa'yo. Another word for dwell is to abide, to remain. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abide in the vine. Neither you can unless you abide in me. Nakita niyo yan? Jesus is your wisdom. Jesus is my wisdom. In order for you to have that wisdom, in order for you na yung karunungan ng Diyos ay lagi mo nagagamit, hayaan mo na ang salita niya ay manirahan sa iyo. Hayaan mo na ang mga pangako niya ay daladala mo. Hayaan mo na ang mga salita niya na binabasa mo ay naiintindihan mo upang pagdating ng tamang panahon, rain came, wind blew. Ano sabi nung inawit natin? My house, my life was built on you. Solid foundation. My firm foundation. Amen. Pakita niyo po ba yan? So, importante pala na hindi mo lamang siya tinanggap bilang Panginoon mo at tagapagligtas, kundi yung tagapagligtas mo mismo, sinasabi niya sa'yo kung ano ang gagawin mo every day of your life. And that is your wisdom. Amen. Now, we will go to Luke chapter 24. Pero before that, okay, kasi dito ako magtatapos. Ang bilis ng oras ko. Naalala niyo yung the wise man and the foolish man? The wise man and the foolish man ang nagtatayo ng bahay sa batuhan at ang nagtatayo ng bahay sa buhanginan. Amen? If you want to dwell on a house na matibay, kasi yung Rema word sa akin last week is about dwelling. No? Magdudwell ka doon sa presensya ng Lord, doon sa gusto ng Lord sa buhay mo. At ang gusto ng Lord sa buhay mo na nagdudwell ka o naninirahan ka o nag-aabay ka, nagre-remain ka, ay kung saan ka na isang Panginoon paglagyan sa iyo. Amen? At ang sabi ni Jesus, si Jesus mismo, ang nagsabi nito sa kanyang mga disciples, sabi niya gano'n, ang nagtatayo daw ng bahay sa batuhan, rain came, wind blew, ano daw mangyayari sa bahay na tinayo sa batuhan, dumaan man ng bagyo, hangin at baha, mananatiling nakatayo at matatag. And that is what your life should be. Amen. Your firm foundation is Christ, the rock, the solid foundation. Amen. Now let's go to the natural. Sabi mga tatay, hindi kami magtatayo ng aming tahanan o bahay sa hindi solid ang foundation. Amen? Kasi yung opposite nung wise men, foolish men. Sabi pong gano'n, ang tao daw na hindi nakikinig ng salita ng Diyos ay katulad ng isang taong mangmang, foolish, nagtatayo ng kanyang bahay sa buhanginan o sa buhangin. Dumaan man ng bagyo, ang unos, malakas na hangin, at baha, ano mangyayari sa bahay na yon? In the natural, magtayo ka ng kastilyong buhangin, it will wash out. Ano din, mawawala, tatangayin. And that is a warning for all of us. If you want to have the wisdom of God, build your life in a strong foundation. And that is Christ the rock.
Amen. Amen. Dumaan man daw ang bagyo. Bagyo means problema. Wind, dumaan man ang mga pagsubok. Baha, dilubyo. Dilubyo sa buhay mo. Magiging matatag ka. Ilan na ba ang dumaan dito sa maraming dilubyo? Taas ang kamay, huwag ka mahiya. Naririto ka pa ngayon sa simbahan. Na ibig sabihin, your foundation, your rock, you dwell on the strong foundation, and that is Christ. Amen. And amen. And amen. Now we will end up in Luke chapter 24. Paano kasi simula ko lamang Okay. Pero habaan ko. Kasi dito tayo magtatapos. Luke chapter 24. I have already preached this verse, pero this is a great reminder for us. And I thank God now, in the two cell group that we have sa mga katatayan, let this be an encouragement. In our cell group, merong mga isang group doon na everyday they share the Word of God. Not only to share the Word of God, but sinasabi nila, ito yung sinasabi ng Panginoon sa katayuan niya on that day, on that week, na pinagdadaanan niya sa kanyang buhay. So tinitingnan niyo yung mga tatay na malalakas, pero deep inside, we wanted to really ask God, have God, Jesus way, no, sa aming pong buhay. Amen. And then, this is what happened after the death of Christ at the cross. Kasi hindi na natin kasama si Kristo ngayon, physically. Tama? Kasi, kung everyday kasama natin si Kristo, lagi ka ma-check. Pero ngayon, ito na ngayon ang dapat mong makita. Okay? In Luke chapter 24, verse 13. Now behold, two of them were traveling the same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. So, galing sila sa Jerusalem, papunta sila sa Emmaus, 7 miles. So, in our calculation sa kilometer, almost 12 kilometers. So, from here, I guess, going to Calamba siguro, or Kabuyao, 12 kilometers. Ilang kilometro yon? Sa mga angkas, joyride. Kabuyao. No? Hanggang Kabuyao. So, from here hanggang Kabuyao. Naglakad sila pabalik. Now, behold, two of them were traveling at the same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. Next verse. And they talked together all of these things which has happened. Ito po yung nangyari nung si Kristo namatay at ang sabi, siya rin nabuhay na magbuli. On the third day, Jesus rose again. Pero hindi nila nakita, hindi nila naranasan, narinig lamang nila. Amen? Ikaw din, sa ating kapanahunan, nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas, narinig mo rin. Amen? Pero, naniwala ka. Tinanggap mo. No? At pinapasok mo si Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas, and Jesus dwells in you. Okay, let's go on. So it was while they were conversed and reasoned that Jesus himself drew near and went with them. So habang pinag-uusapan daw nila si Kristo, biglang umapir si Kristo. At sumama sa kanilang lakbayin si Kristo. So every time na pinag-uusapan ninyo mag-asawa si Kristo, ng cell group ninyo si Kristo, o ng ating simbahan about Christ, you will know who Christ is in your life. You know more who is your Savior in your life. Di ba? Kapag pinag-usapan nyo about the Bible, about the Word of God, you will understand more of who Jesus is sa buhay mo. Amen? Pag pinag-usapan nyo basketball, updated ka kung sino ang MVP, kung sino ang best rebound. Di ba? Pag pinag-usapan nyo yung sapatos, alam mo kung ano yung bagong Jordan 1, Jordan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lahat po nun meron si Kuya Boyet. Di ba kung ano yung pinag-uusapan nyo, yun doon kayo
nag-agree kayo, right? At alam nyo, yun yung kalala kung mga kalalaki, ang gusto na pag-usapan ay yung basketball. Kaya pag basketball, alam nila ang nilang pinag-uusapan. Ganon din, pag pinag-uusapan nyo ang salita ng Diyos, makikilala mo kung sino si Kristo sa buhay mo. At magpapakilala siya kung sino siya. Let's go on. Verse 16. But their eyes were restrained so that they did not know Him. Okay. Please take note of that. Yung kanila daw mata ay hindi naman nabulag, kundi May talukap. may talukap. May nakatabing para hindi nila makilala daw si Kristo. Okay? Kasi kung nakilala nila si Kristo, baka nagtakbuhan sila. Kasi multo. Ano kayo, mag-appear bigla din si Christ, malamang takbuhan tayo. Okay. Verse 17. And he said to them, Jesus said to them, what kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad? Kasi malungkot sila. Dahil namatay nga si Kristo. Yung sinasabi nilang tagapagligtas, namatay. Kasi akala nila, ililigtas sila para doon sa kanilang kahirapan because they are under the Roman Empire. So, malungkot sila. Let's go. Verse 18. Mahaba-haba pa. Then the one whose name was Cleopas, isa po si Cleopas. So I believe yung kasama niya, two of them, walk from Jerusalem to Emmaus, si Mrs. Cleopas. Kasi mag-asawa po yan, sigurado. Answered and said to him, are you the only stranger in Jerusalem, and have you not known the things which happened there in these days? Hindi mo ba alam ang nangyari? Ang pinag-uusapan nila, pinag-chichismasan nila si Jesus mismo, kasama nila. Okay? Kasi nga hindi nila nakilala si Kristo. Verse 19, let's go on. And Jesus said to them, what thing? So they said to him, the things concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty indeed and word before God and all the prophets, verse 20, and how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and crucified him. Yun yung chismis that time. Yun yung talagang pinakamagandang topic during that time. Yun yung trending. Yun yung nag-trend during that time. Christ was crucified. Pero si Kristo mismo, sabi niya, ano yun? Kasi si Kristo, when He said, it is finished, tetelestai, tapos na. Ang pag-uusapan namang nila dapat noon, kaligtasan, magandang buhay. Pero sila, hindi nila maintindihan, bakit nagawa, bakit namatay si Kristo? Pinako pa si Kristo. And then let's go on, verse 21. But we were hoping that it was He who was going to redeem Israel. So, ganun ang pagkakilala nila kay Christ. Indeed, beside all these things today is the third day since these things happened. So, ang akala namin, ililigtas kami. Foolishness nga di ba? Namatay si Kristo, parang baliwala yung ginawa ni Christ. Parang foolish things for us to be saved. Pero meron palang maganda ginawa si Kristo sa sangkatauhan. And then, let's go on verse 22. Yes, and certain women of our company who arrived at the tomb early astonished us. Verse 23. When they did not find his body, they came saying that they had also seen a vision of angels who said he was alive. Amen. So maganda talagang trending yun. Pinako, inilibing, tapos sabi po nga on the third day, nabuhay na muli. Trending talaga yon during the time. Siguro ang views mo siguro mga 8 billion kagad. Imagine, di ba, namatay, nilibing, sa buhay na muli. So nag-trend yun. Nalaman nila.
Pero ang nakakalungkot, totoo bang nangyari yon? No? Kasi hindi nila nakita. Pero nagpakita ngayon si Kristo sa kanilang dalawa. Okay, let's go. And certain of those who were with us went to the tomb and found it just as the woman has said, but him they did not see. Okay? So, yung mga gusto makakita, pumunta ka agad sa scene. Di ba? Yung mga usisera, di ba? Yung mga marites, di ba? Ganun naman talaga pag may nangyari. Ano yun? Ano yung nangyari? Sino namatay? Sino nabuhay? Dapat ganun din tayo in knowing who Jesus is in our life. Much more. Okay, let's go on. Verse 25. Then he said to them, this is now, I want you to focus now. Then Jesus said to them, O foolish ones. Di ba? Foolishness. Di ba? Wise people. And slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Alam nila, mga Hudyo, alam nila na may darating na tagapagligtas. Alam nila na may sinasabi ang propeta. Pero hindi nila alam kung paano gagawin ng Diyos. Kasi yung ginawa ng Diyos, sa mata nila, foolishness. Pero that is the wisest thing that God has done. Offer His body, offer His life, so that you may have life. Amen. Let's go on. Ought not the Christ to have suffered these things and enter into His glory? And then in verse 27, ito po, and beginning, ito maganda. Ilang kilometro, ilang miles sila naglakad? 7. And that is 12 kilometers. At ang sabi po gano'n, and beginning at Moses and all the prophets, ang sabi gano'n, He expounded to them in all the scriptures the things concerning Himself. Tagalog nga. Thank you, Rosa. At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus, ano daw? Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan tungkol sa Kanya mula sa mga isinulat ni Moses hanggang sa isinulat ng mga propeta. Wow! Lawakan yung imagination nyo. 12 kilometers nag-Bible study si Jesus. From Moses, from Genesis to Malakay. Tama ba ako? Kasi sabi niya gano'n, ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nakasulat sa kasulatang tungkol sa Kanya mula sa mga isinulat ni Moses. Moses wrote Genesis, the 5 Torah. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kasi sa Deuteronomy chapter 34 siya namatay, di ba? Namatay siya, sabing ganon, yung lumabong kanyang paningin at hindi siya nanghina. So siya nagsulat ng 5 books. At ang sabi pong ganon, hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. So for 12 kilometers, ilang oras po kaya lalakarin ito? From San Pedro to Cabuyao. Mga ilang oras kaya lalakarin? Estimate. 5 hours? 6 hours? O paglagyan natin, since panahon na yun wala namang diretso kalsada, walang Jollibee, walang hihintuan para magkwentuhan, walang McDonald's. So mabagal siguro yung pag-uusap nila. Palagyan natin yung mga 8 hours. Maximum 8 hours. 8 hours nag-Bible study si Jesus from the book of Genesis out from until to the book of Malakay. Mali ba ako? Pakicorrect niyo ako Kasi ang sabi po doon, mula sa isinulat ni Moses hanggang sa isinulat ng mga propeta. So imagine that, 12 kilometers, nag-Bible study si Jesus. Kaya totoo po yung kasabihang, 2 or 3 gathered in His name, He is in the middle. Jesus died on the cross
in the middle. Amen? We are more than two, we are more than three. Christ is in the middle of what we are talking through His Word. Amen? So naglakad sila. 12 kilometers. Buti lang walang McDo nun. Ano? Kasi kung hindi, magkakape sila. Tara, Lord, kape muna tayo. Yeah. May refill kasi sa McDo pag order ka ng large. So habang naglalakad sila, and then inilahad ni Kristo. Imagine that. Sinabi ni Kristo ang patungkol sa namatay na si Kristo. Pero hindi nila nakikilala si Kristo na kasama nila. Amen? Okay, let's go. Verse 28. 6 more verse. Then they drew near the village where they were going, and that is Emmaus, and he indicated that he would have gone farther. Tagalog na lang. Thank you, Rosa. Nang malapit na sila sa Emmaus, napupunta nila, nagkunwari si Jesus na magpapatuloy sa kanyang paglalakbay. And then verse 29, pero pinigil nila siya. So there is something. Sana ganun ka din, ano? When you read the Word of God, parang excited ka lagi. Kung pag nanonood ka ng teleserye, di ba pag nanonood ka sa Netflix, sana pag may episode, yung patapos yung pinakamaganda di ba? Tapos, lalo yung mga Korea, gusto mo na matulog. Hindi ka matutulog kasi maganda yung susunod na episode. Kaya yung Doctor Stranger, siguro mga 3 beses kayo inulit. Ay, hindi kayo makarelate, ano? Panoodin nyo, maganda yun. Tsaka yung, ano yung From the Star? Sino yun? Yung ginawa rin sa Tagalog? Maganda rin po yun. Ano, di ba, ganun pagka-teleserye? Yung patapos yun na yung maganda, di ba? Tapos may inis ka, kasi hindi, parang bitin. Ganyan din po ang nangyari doon sa mag-asawang Cleopas. Pero pinigil nila siya at sinabi, dito na muna kayo, tumuloy sa amin. Dahil sa palubog na ang araw at dumidilim na. Inanyayahan nila si Kristo to dwell. Lord, dito ka muna. Hindi na sinabing Lord, sabi niya, Pards, dito ka muna, Pards. Bye. Pasok ka, bye. Yeah. Bro, pasok ka. At ang sabi gano'n, hindi po mahirap imbitahin si Kristo. Ano ang ginawa ni Christ? Tayo mga Pilipino, hindi, okay lang. Sige, okay lang. Dito na lang ako. Pero si Christ hindi. Kaya sumama siya sa kanila. That's how Christ respond to your invitation. Hindi siya magdadalawang isip. Let's go. Verse 30. Ito gusto ni Kristo. Ito rin ang gusto niyo. Si Christ po, basahin niyo yung the New Testament. Every time na merong gathering, kainan, patay, may sakit, nandun si Kristo, may kainan. Kasalan, yung una niyang miracle. Hindi ba napansin? When you read the Bible, during the life of Christ, especially in His ministry, lagi may kainan. Sa bahay ni Zacchaeus, sa bangka ni Peter, sa unang wedding in Cana, nag-miracle pa nga siya, wala nang alak, binigyan niya ng alak. So, imbitahan mo si Kristo. Pag wala kang pagkain, imbitahan mo si Kristo. Lord, wala kaming food. Darating ang food. Grab pa nga ang dating pangalan. Grab food. O kaya Panda. Food Panda. Nang kakain na sila, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat. Now, this is the importance of breaking of the bread. That's why we do it every time we gather. Even in cell group, pwede natin gawin yan. Why? Sabi mong ganon, nang kakain na sila, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat. So yun po yung maganda, no? Si Kristo, pag pinapasok mo si Kristo sa buhay mo, pakialamero po siya. Pakikialaman niya ang buhay mo. Tanggap mo ba yan?
Kasi alam niya may mali sa buhay mo. Kaya kapag nagbasa ka ng salita ng Diyos, pag kumukontra ito sa gusto mo, pinapakailaman ng salita ng Diyos ang buhay mo. Amen. At pag pinapakailaman ng Diyos ang buhay mo, meron siyang gustong gawin sa buhay mo. Amen. Kaya nga, nakakain na sila, kinuha agad ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Amen. So ano man yung bahay, sa bahay mo na meron ka, konti man yun, marami man yun, pasalamat ka sa Diyos. Ang dami hugasin sa lababo. Thank you, Lord. Kasi marami kinain yung mga anak ko. Huwag mo sabihin, ako lang ang may third eye. Ang daming kalat, ako lang ang may third eye. Tapos yung kakausapin mo pa, ba't mo ginagay asawa mo? Tapos ang gagawin mo pa, tapos ang masakit pa nito, yung mga anak mo, dead ma, dead spirit. Di ba? Hindi makikinig. Pag sinabi mo, ako lang ang may mata, ako lang may third eye dito, yung mga anak mo. Anak ba na dito? Natatawa si Rain, no? Kinukurot ng nanay. Magpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinaghahati-hati niya ito at binigay sa kanila. Now, this is the essence of the breaking of the bread. And then let's go on. Verse 31. Nabuksan ang kanilang paningin at nakita nila si Jesus. Pero, biglang nawala sa kanilang paningin si Jesus. Ano po ibig sabihin nito? Every time you break bread together, you remember Christ. Kaya nga po ginagawa natin, in remembrance of Him. Hindi dahil ito'y parte ng ating mga ritual, kundi ito'y parte na nagsasabing inaalala natin siya. Kasi wala na siya sa ating kalagitnaan ngayon. Tama? Pero we remember what He has done on the cross. Yung tinapay, katawan niya, at yung juice, yung dugo niya na buhos. Amen? Pero paano ngayon nagdudwell sa atin si Kristo? Through His Word. Verse 32. Sinabi ni Cleopas sa kanyang asawa, kaya pala. Ano sabi niya? Kaya pala, ang ganda ng pakiramdam natin habang kinakausap natin siya. Tayo sa daan at pinapalawanag sa atin ang kasulatan. Amen. So, kaya ka umatin ng cell group kasi gumagaan yung pakiramdam mo. Every time na umatin ka sa church, kasi kaya dami mong problema, gumagaan yung pakiramdam mo. Amen. Kaya kung may problema ka, wag kang maglukmok sa bahay, punta ka dito. Lahat po na pumupunta sa simbahan, kaya po kayo nagsisimba kasi ang dami mong problema, ang dami mong nararamdaman, wala kang pera, hindi mo na alam kung gagawin mo sa buhay, alam mo na merong Diyos. Kaya ka pumupunta. Kaya ka hindi pumupunta sa church kasi marami kang pera, wala kang sakit. Busy. The word busy. Alam niyo po ba ibig sabihin ng busy? Ano yan? Being under Satan's yoke. Di ba? In the word busy is a very powerful excuse. Lahat po tayo busy. Pero we can busy on what God wants us to be. Amen. Kaya nga sabi nila, kaya pala, ang ganda ng pakiramdam natin habang kinakausap niya tayo sa daan. Imagine from Genesis to Malakay, nag-Bible study si Jesus. 8 hours maximum at ipinaliwanag sa atin ang kasulatan. And then verse 33, itong pinakamaganda, miracle. Noon din, ano daw? Bumalik sila sa Jerusalem at nadatnan nila ang nagtitipon na ang 11 apostol at iba pa nilang kasamahan. Imagine that. After nila na mag-breaking of the bread, they went back to Jerusalem. Another 7 miles. Pwede lang hindi, ay bukas na tayo bubalik, tsaka na natin i-chika. Diba? Tsaka na natin i-chismis.
Hindi. Ganun tayo mga chismoso. At chismosa. Pag alam na alam natin, buti nga may cellphone. Uy, alam mo ba, Ate Bel? O, alam mo ba, Cynthia? Ngayon, buti nga hindi na maglalakad ng 7 miles no? Pero kung wala nito, sigurado mangangapit bahay ka. Dahil gusto mo ikaw yung unang-unang chichika sa fresh na chika. Tama? Tama po ba? Di ba pagka alam mo yung, uy, magandang chika to, gusto mo ikaw yung unang-unang magbabalita doon sa walang alam. Oh, talaga? Pwede nga, totoo ba? Di ba ganyan tayo? How much more sa Word of God? Ganon din nga pag when you share the Word of God, oh, di nga, totoo. Pero your life testimony, my life testimony, is a very powerful testimony of who God is. Amen. At dito makikita natin, no, hindi nagpakita si Kristo physically during that time. Pero ang pinaka-highlight po nung kung paano nila naranasan ang kabutihan ng Diyos, nung si Kristo ay nagsasalita habang sila'y lumalakad papunta sa kanilang patutunguhan. At ang sabi nga ng dalawa, kaya pala ang gaang-gaang ng pakiramdam ko. Amen? So every time pala na binabasa mong salita ng Diyos, ito'y nagbibigay kagaanan. Ito'y nagbibigay ng kapahingahan. Ito'y nagbibigay ng kagalingan. Ito'y nagbibigay ng future and a hope. Pag-asa. Amen. And amen. And amen. Revelation 3 verse 20. Naalala ko lang. Dito tayo magtatapos. At ipinaalala pala sa akin ng Lord. Kasi we are asking for a heart of wisdom. Revelation chapter 3, verse 20. If you read the book of Revelation chapter 3, ito po about the churches. No, medyo hindi maganda yung sinabi ni John dito about the churches. Kasi yung panahon na to, God is speaking to the lukewarm church. And I declare, hindi tayo lukewarm. Hindi tayo sala sa init, hindi tayo sala sa lamig. So, lahat tayo nag-iinit sa Panginoon. Amen. Amen. Sabi ng Word of God, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice, hears my word, and opens the door, and opens the heart or the life, I will come into him, dine in him, and he with me. Now this morning, God is knocking at our door, the door of our heart. Will you allow him to enter into your heart? No? Pagka pumasok siya sa buhay mo, hindi mo naman siya pinapasok at pinaupo. Kasi definitely makikialam ang Lord sa'yo. Just like what Jesus done sa bahay ni Cleopas. Nakialam. Kinuha yung pagkain. Nagpasalamat sa Diyos. Kaya nga sabi dyan, no, papasok siya sa iyong buhay. Ano ba sabi? Siya'y kakain, dwell, at ano ang meron si Kristo? Meron ka. And this morning, God is knocking at our door, in your door of your life. No? Kung pinapasok mo siya, huwag mo lamang siyang gawing nasa isang tabi. Kundi, siya'y makikikain sa iyo. Siya'y kakain sa iyo. Kaya kung wala kang pagkain, sabi mo, Lord, wala tayong pagkain. Pag mababayad ka sa Meralco, Lord, wala tayong pambayad kay Meralco. Huwag mo problemahin ang sarili ng problema. Ibigay mo kay Lord. Sabi niya nga, come to me, all of you who are tired and heavily laden, and I will give you rest. Kasama sa kapahingahan ay ang solusyon sa mga problema mo. Amen. Kaya sa umaga pong ito, we are so thankful na si Jesus lamang ay hindi panalangin. Yung wisdom, art of wisdom is not only a prayer, but a heart of wisdom is already in you
and in me, and that is Jesus. Tumayo po tayong lahat. Amen. Sige, palakpakan po namin ang Panginoon. Amen. Amen. Nasaan yung ating Musician. musicians? Bigyan mo nga ako ng... Bigyan mo nga ako ng hindi sumasabit. Kanina may mga sabit eh. Buti lang nakapikit kami. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah, Lord. Dakilang Diyos, salamat po. Ikaw ay nagpapakilala sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. At ang salita mo, Lord, ay hindi lamang kapahayagan ng iyong kadakilaan sa aming buhay, kundi higit sa lahat, Lord, ito ay bahagi ng aming paglakad na kasama ka. Ikaw na naninirahan sa aming puso, sa aming buhay, upang kami, Panginoon, ay samahan sa lahat ng aspeto at bahagi ng aming buhay at lakarin dito sa mundong ibabaw. We're still here on earth, Lord, and we believe we have a purpose. And your plan for us, Lord, is not to harm us, but to bless us, to give us a hope and a future. And that is you, Jesus. You're an awesome God. An awesome God that will always be with us. And today, dear Lord, we are opening our hearts. Binubuksan namin ang pintuan ng aming puso at buhay. At pinapapasok ka namin, Panginoon, manirahan ka, samahan mo kami, damayan mo kami, tulungan mo kami, Panginoon. Ikaw ang maghari sa aming puso. Lord, marami pong salamat na sa umaga pong ito ay hindi aksidente kung bakit mo kami dinala sa lugar na ito. Dahil nais mo na magpakilala ka sa amin. Hindi lamang namatay doon sa krus ng Kalbaryo, kundi higit sa lahat maging Panginoon at tanggapin ka namin bilang tagapagligtas ng aming buhay. Maraming pong salamat, Panginoon. Dahil ito'y ginawa mo para sa amin. Ikaw na nagmahal sa amin. Ikaw na namatay para sa aming mga kasalanan. At upang tanggapin namin ang buhay, hindi lamang buhay na walang hanggan, kundi buhay na sagana, buhay na payapa, buhay na katanggap-tanggap dahil kay Kristo Jesus na namatay para sa amin. Hallelujah.